Outdoor ako, ayoko indoor. Gusto ko talagang, hardcore, yan. Hi, Bench Active Fam. This is Marian Rivera and let's talk about fitness. Actually, tuwing talagang nag-gym ako dahil siguro sa asawa ko din, na-inspire ako sa kanya kasi everyday talaga, wala siyang skip, nag-gym talaga siya. And then ako siguro may mga pacing talaga ako na hinahanap ko kung ano yung gusto kong gawin. So once na nahanap ko yun, dire-diretso yun. Like now, ang ginagawa ko ngayon is Pilates and tennis. Nag-e-enjoy ako, parang feeling ko nga bumalik ako dun sa pagkabata ako na naglalaro ako. So yun yung maganda na nag-e-exercise ka na, gusto mo yung ginagawa mo, talagang sobrang ine-enjoy ko talaga siya. So every morning, kapag wala akong work talaga, so hinahatid ko yung anak ko sa school and then diretso akong Pilates. Ngayon kapag dire-diretso ako at wala talaga, bibigyan ko ng time si tennis sa hapon na. So yung dalawang yan. Maano ako ma-organize akong tao. Doon tayo sa fitness. Sa fitness kasi is, hindi ako nag-gym or hindi ako kailangan mag-exercise dahil gusto ko maging sexy. Siguro isa na lang yan sa mga nasa dulong dahilan. Pero ang totoong dahilan, gusto ko talaga maging healthy para sa mga anak ko. Kasi yung mga anak ko ngayon, very active talaga. Gusto ko makasabay sa kanila. Gusto ko na sa bawat gagawin nila, nandun ako na hindi ako hinihingal. Na kaya ko silang sabayan sa lahat ng activities na gagawin nila. Si Zia ngayon is nag-horseback riding siya, baseball, tapos nagpo-football pa yan, nagsuswimming pa yan. So, ang daming activities. Si Sixto naman, nagpo-football, and then drums. So, ang daming activity na ginagawa na as much as possible, minsan sinasabayan ko pa sa drums yan. May mga ganun. So, gusto ko active talaga ako na, alam mo yun, kaya ko makipagsabayan sa mga anak ko. At syempre, gusto ko din maging healthy para sa kanila dahil mga bata pa yung mga anak ko. So, hanggat kaya ko talaga, gusto kong gawing maganda ito at healthy talaga. Para hanggang pagtanda nila, kaya ko pa rin silang subaybayan. Look, hindi eh. Hindi. Siguro number one rule ko lang kapag magtitennis ako, palagi ako naka-sunblock. Outdoor ako, ayoko indoor. Gusto ko talagang, hardcore. Yan. So, naka-sunblock lang. Okay na ako doon. Hindi ako masyadong maarte sa damit na kailangan. Ang sobrang ganda. Gustong-gusto ko lang na komportable ako. Dahil kapag komportable ako, lahat posible kong gawin. Minsan kasi kapag dahil lang sa forma, minsan nako-conscious ka, hindi ka makapag-perform na dapat mong gawin doon sa ginagawa mo, like sa tennis, diba? So, gusto ko na komportable ako. Parang tuwing may bench shoot ako. Hindi kasi, di ba? Ginagawa mo kasi to hindi lang para ipakita o show off yung katawan mo eh. Kasi ginagawa mo to to give inspiration sa mga nanay na katulad ko na no matter what, ano man ang shape mo, ano man ang kulay mo, lahat tayo pantay-pantay. As long as you love yourself, tinitignan mo yung sarili mo na vina-value mo siya. So yung gusto nating ibigay dun sa mga makikita yung shoot natin to give inspiration sa lahat ng moms. Ako, ang cheat ko talaga, hindi talaga ako pwedeng walang sweets. Tanggalin mo na lahat sa akin. Hindi lang pwedeng walang tsokolate, walang dessert. Hindi ko talaga kaya sa buhay. Minsan nga early in the morning, of course, nandun yung mga red juice ko, iit ako ng breakfast ko talaga kasi nag-heavy breakfast talaga ako, especially pag may work. Pero sa ref talaga, pag inopen mo, nandun lahat ng tsokolate ko. So, chocolate talaga. Pwede mo siyang gawin siguro, mabiburn mo in the morning, in the afternoon, tanghali. Kasi, di ba, pagdating ng gabi, medyo yung metabolism natin, especially pag nagkakaedad ka na, medyo mabagal na yan, lalo na sa night. So, pwede naman once in a while, pero agahan mo lang. Actually, ang babae talaga, hindi mo maiintindihan ang emotion niya. Napakarami, lalo na kapag buntis ka, nagkaanak ka, nandiyan na yung mga anak mo, ang dami mo inaasikaso, dadating at dadating talaga sa point na marami talagang ganyan na parang, ito na naman, ganto-ganto. So ako, ang ginagawa ko palagi is mahilig kasi ako sa music. So pag alam ko na medyo, mukhang merong dadating na hindi magandang mood ito, parang kinakalma ko na yung sarili ko, nakikinig na ako ng music. Tapos minsan, dun sa music na yun, nag-i-internalize na ako, nag-iisip na ako, ano ba yung mga magagandang nangyari sa buhay ko? Yung mga ganung momentum ako kasi may tinatawag akong me time at alam na mga anak ko yan. Once na nandun na ako sa kwarto na yun at narinig na nila yung music na yan, hindi sila papasok. Kasi ibig sabihin yan parang, may me time si mama, nakikinig ng music. Mahilig din ako mag-journal kasi, nagsusulat din kasi ako. So from there, dire-diretso ako na ganun. After nun, okay na ako. Nakikita naman din nila siguro yung health conscious talaga na lahat pwede, wag lang susobra. Saka pinakamahalaga yan na alagaan mo talaga yung sarili mo no matter what happen. Kasi alam mo yun yung kailangan mo talagang ingatan. Kapag healthy ka, everything is magiging maayos lahat.
madisiplinado, pero hindi ko sila pinagbabawal. May cheat day kami sa bahay, okay. Pero mukhang choice nila minsan na hindi dahil nakikita nila sa aming mag-asawa na hindi kami ganon. Siguro pag may mga parties and everything, nakakatawa nga yan. Minsan, Mom, can I have that? Ay, go, 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 go. Tapos ako minsan, bibili din ako ng, alam mo na mga unhealthy. Kasi ayoko naman na ipagkait yung mga bagay na gusto nila matikman dahil lang sa, gusto ko healthy. Pwede naman natin gawin healthy ang mga to, pero gradual lang na parang hindi yung araw-araw gaganin natin. Unti-unti, pwede naman pero wag lang sobra. Tsaka yung mga food namin sa bahay, medyo may mga pagka-organic lahat. Minsan magla-lunch kami, si Sixto, may broccoli lang siya, okay na siya. As in, sinanay namin sila na healthy living talaga. No, sa totoo lang, ang workout hindi totoo yung, matanda na ako, late na. Can you imagine, yung lola ko is 95 years old, pero hanggang ngayon, nagwo-walking pa rin siya. 95 years old, so wala sa age yan. Siguro right timing lang, right motivation ng mga taong nakapaligid sa'yo para ma-push ka na kaya mong gawin ang mga bagay-bagay. Kasi once na yung paligid mo positibo at pinupush ka dun sa para kung saan ka makakabuti at saan ka magiging healthy, walang dahilan para tanggihan mo yun So, kailangan siguro ng perfect timing and perfect na taong magmo-motivate sa'yo. At nandyan lang sa paligid mo yan. So, kaya niyan mga moms. That's it for today. Maraming salamat. Kaya naman, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-comments para makita namin yung mga comments niyo.